Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Paglabas ni Kenito at Dea ng restaurant ay bahang-baha na sa labas. Umabot ng tubig sa sidewalk. Grabe, paano tayo uuwi nito? Aniya, habang nakatingin sa malalim na baha. Malalaking sasakyan na lang ang dumaraan sa bahang kalsada. Tuwing dumaraan ang mga iyon sa tapat nila, ay lumilikha ng alon sa tubig at humahampas sa mga paa niya. Magstay muna kaya tayo sa... Hindi na naituloy ni Kenito ang sinasabi na makitang may nakasabit ng sign sa glass door na closed ang pinanggalingan nilang restaurant. Ang mabuti pa, maglakad tayo sa banda roon. Baka may makita tayong lugar na mapaghihintay na hindi tayo mababasa. Naglakad nga sila sa tabi-tabi ng sidewalk hanggang sa makakita sila ng isang traveler's inn na katabi ng isang bus terminal. Nagkatinginan sila ni Kenito. Diyan muna kaya tayo. Pababain muna natin ang baha. Diyan, sigurado may telepono. Noon lang niya naalala na hindi pa siya nakakatawag sa kanila. Sige, room 4 tong kinuha ni Kenito. Hindi niya naiisip noong una ang kalagayan nila. Ngunit naisara ng mga room boy ang pinto ng silid nila at maiwan na sila ni Kenito sa loob, ay saka lang niya naramdaman ng pagkaasiwa. Simple lang ang interior ng silid. Maaliwalas iyon. Mabuti na lang at hindi yun katulad ng loob ng motel na out of curiosity ay pinuntahan nila ng mga barkada niya noong second year college pa lang siya. Nabukod sa mapulang liwanag ng ilaw ay tad-tad pa ng salamin ng kisame at dingding ng silid. Minabuti niyang hugasan na lang sa loob ng banyo ang kanyang mga paa na nabasa ng tubig baha. Paglabas niya ay si Kenito naman ang pumalit sa kanya. Sinamantalin niya ang pagkakataon upang makatawag siya sa kanila. Tulad ng palagay niya, nag-aalala na ang mga magulang niya kung bakit hindi pa siya umuuwi ngayong gabi na. Ikinuwento niya sa ito ang kanyang predikamente. Nakampante lang ang mga ito dahil kasama niya si Kenito. Nangako siya sa mga ito na kapag bumaba ng baha ay uuwi agad siya. Sa kawalan ng magagawa ay tinaas niya ang blinds na bintana at pinanood ang malakas na buhos ng ulan sa labas. Parang wala nang balak na tumilang ulan sa labas. Napakaslot siya. Nasa tabi na pala niya si Kenito. Oo nga, last day pa naman bukas ng submission ng report namin. Ang mabuti pa, matulog ka muna. Sa tingin ko, ay hindi agad titilang ganitong klase ng ulan. Sige na, babantayan kita. Napatingin siya rito. She saw adoring eyes. Parang gamo-gamo sa ilawan na nanatili nakatingin siya sa ninigas na mga mata nito. May gusto sana akong itanong sa'yo. Ano yun? Noon bang na-meet mo ko? Nagmahal ka pa ba ng ibang babae? Umiling ito. Napangiti pa. Hindi na. Ang pagsikyata kasi na love spell ay binato mo sa akin. Sa lahat na lang na babaeng makikilala ko, ikaw ang hinahanap ko sa kanila. Tinampal niya ito sa tiyan. Love spell ka dyan. Bakit? Akala mo ba nagbibiro ako? Totoo, ganoon talaga epekto mo sa akin. Ang mahirap lang, hindi nagpa-fade. Parang sakit na habang tumatagal, lalo lumalala ang nararamdaman ko. Kiniliti na naman ang puso niya sa sinabi nito. Sa pagkakataong iyon, ay hindi na niya iyon itinago. Pareho pala tayo. Mahal mo rin ako? It was useless to deny it. Ngumiti lang siya na may kasamang kilig. Kaya nang kaibigan siya nito, hindi na siya napagpakipot pa. Pumaloob siya sa yakap nito at nagpakalunod sa masarap na pakiramdam. Gosh, is this really happening? Say it, Dea. Anas nito, malapit sa tainga niya. Sabihin mong mahal mo rin ako. Mahal kita. Kumalas ito at inalayo siya ng bahagya mula sa katawan nito hanggang magkatapat ang kanilang mga muka. Ngumiti ito na parang ito naman ang kinikilig. Say it again, please. I love you. Mahal din kita, sabi nito habang nakatitig sa kanyang mga mata. Mahal na mahal kita, Dea. Nang unti-unting tawirin nito ang distansya ng kanilang mga muka,
Buong puso niyang sinalubong ang halik nito. It was so sweet she could not think of anything to compare it. Sino makapagsasabi na ang mga kamalasan nangyari ng araw na iyon ay prelude lang pala sa katuparan ng isang matagal ng pangarap. Kakaiba talaga si Kenito. Wala na yating lalaking kagaya nito. May lalaki ba makatitiis na hindi mo naman ligaw at ipaalam ang damdamin sa babaeng mahal nito sa loob ng maraming taon? Dahil yata roon, kaya lalo niya itong minahal ngayon. Dea, this is... Tinakpan niya ang bibig ang sinasabi ni Kenito. At katulad sa isang taong pinilit sa gusto namang gawin ito, tinigo ni Iwan ang binata sa mas maalab, mas mapang-akin at mas masuyong halik. Alam niya sinilalakaran nila ngayon ay hindi na siya maaring lumingon. Alam din niya hindi pa dapat, ngunit mas malakas ang bulong ng pagmamahal. O siguro factor na rin ang security niya at pati ng pagkamasarili. Kung iyon ang magpapako ng katiyakan na wala ng ibang babaeng aangkin dito bukod sa kanya, so be it. Inangkin nga nila ni Kenito ang isa't isa. Bakit nakalabas na ang mga gamit nyo? Aalis na ba kayo rito? Tanong ni Dea kay Mia, isang gabi na datna niya nakaupo ito sa balkon ng apartment. Tila may hinihintay ito. Oo, kahapon pa kami nagpaalam sa mama mo. Sagot nito. Bakit naman biglaan yata? Biglaan nga. Nag-offer kasi sa department ko ng opening ng higher position sa La Union. Since doon din naman ang next assignment ni Kenito, pumayag na ako. Si Jelay naman, ililipat na lang sa mas maliit na apartment. Kaya heto, medyo mabibilisan nga ang alis namin. Hinihintay na lang namin ang pickup truck na hiniram ni Kenito para sa paglilipat namin. Lately ba nakikita pa kayo ni Kenito? Hindi na nakatiis sa tanong niya. Mula na may nangyari sa kanila ng binata sa Traveler's Inn ay hindi na ito nagpakita pa sa kanya. Tinext at tinawagan niya ito ng maraming ulit, ngunit hindi ito sumagot. Nang unang araw ay nagri-ring lang ang cellphone nito. Nang sumunod na araw ay nakapatay na iyon. Hindi pa naman niya alam ang address ng opisina nito, lalo ng numero ng telepono roon. Nang tawagan naman niya ang bahay nito sa Kawit, ay sinabihan lang siya ng mama nito na ganoon daw talaga si Kenito. May mga pagkakataon daw na hindi ito tumatawag at umuuwi sa telepono sa loob ng ilang buwan. Magpapakita rin daw ito. Parang bulang bigla na lang naglaho sa Kenito pagkatapos na may mangyari sa kanila. Ayaw niyang isipin na sinasamantala lang nito ang pagiging inosente niya. Pilit niyang sinadya na sinabi sa sarili na mahal din siya nito, kaya hindi nito magagawang samantalahin na pagmamahal niya. Oo naman, mabilis sasagot sa kanya ni Mia. Nakikita pa kami. Busy nga lang siya ngayon kasi tapos na ang project nila sa Makati. Kaya by next week siguro, susunod na siya sa akin sa La Union. Hindi na magandang pakiramdam niya sa sinabi nito. Parang may insinuasyon ito na may hold na ito kay Kenito, gayong malinaw sa sinabi sa kanya ng binata na magkaibigan lang ang mga ito. Nagpalit pa siya ng SIM card sa cellphone niya? Hindi, iyon pa rin ang gamit niya. Kaya lang sabi ko nga, basta siya ngayon. Sobrang busy, kaya siguro para hindi siya maistorbo, pinapatay na lang niya ang cellphone niya. Pero hayaan mo, kapag nakita kami sasabihin kong hinahanap mo siya. Babawalan sana niya ito. Ngunit naisip agad niya na hindi lang naman sila basta simple magkaibigan ni Kenito. Hindi na, pagkatapos na namagitan sa kanila. Sige, salamat. Good luck sa paglipat mo sa La Union. Tumango ito. Nang tumapat sa gate niya ang pulang pickup truck na natatandaan niya sumundo rin noon kay Kenito, inakala niya na ang binata ang driver niyon. Lumapit siya sa gate at siya pa ang nagbukas niyon. Ngunit, hindi pala si Kenito ang may dala ng pickup truck. O paano? Tutuloy na kami. Paalam sa kanya ni Mia. Salamat sa lahat. Hayaan mo, in 1 or 2 years time, kung may sapat na kaming ipon ni Kenito, babalik kami rito para imbitahin kayong lahat. Bigla siyang kinabahan. Imbitahin? Oo naman. Close siya sa parents mo kaya malamang na sila magiging ninong namin ni Kenito. Hindi na siya nakasagot kay Mia. Kung may sinabi pa itong iba, ay hindi na niya naawawaan. Iisa lang ang tumingin sa isip niya. Niloko lang pala siya ni Kenito. Kung handa ka na mag-open up sa akin, nandito lang ako, Dea. Kahit ano pang problema mo, nakahanda ako na damayan ka. Isang malungkot na ngiting itinugo niya kay JV. Kahapon pa ito nakabantay sa kanya tuwing makikita nito nag-iisa siya. Alam mo, ilang taon na tayo magkakilala at hanggang ngayon,
Napakabuti mo pa rin sa akin. Alam mo naman kung gaano ka ka-espesyal sa akin, di ba? Sa sinabi nito, ay bigla nag-flash sa isip niya na parang kailan lang. Sinabi rin ni Kinito sa kanyang kaparehong mga salita. Pinaniwalaan niya iyon ng buong puso. Kaya nga nakuha rin ito ng buong buo pati tiwala niya. Ni pagkatiwala niya rito ang iniingatan niyang dangal nang wala man lang bahid ng pagdududang iniisahan lang pala siya nito. Pinaniwalaan din niyang sinabi nitong kaibigan na nito si Mia. Kasinungalingan din pala iyon. Girlfriend pala nito ang babae at nagpaplano pang magpakasal kay Kinito doon. Ang laki niyang tanga. Sa apartment nila nakatira si Mia at madalas itong puntahan ni Kinito doon. Patunay lang niyon na may relasyon ng mga ito. Ngunit napapaniwala pa rin siya ni Kinito ng rason nito kaya madalas ito roon ay upang magkaroon nito ng dahilan para makita siya. Ngayon ay may mas malaki pala siyang problema. 2 araw ng gulong-gulong isip niya. Tininan siya ni JV. He was looking at her with an honest, sincere expression in his eyes. Bakit ba hindi na lang itong ginusto niya noon? Baka hindi mo kayanin ang malalaman mo kapag nag-open up ako sa'yo. Wika niya, ngumiti ito ng bahagya. Kung sasabihin mo sa akin na may terminal illness ka, kumatok ito sa bench na inuupuan nila, iyon lang siguro ang bad news na hindi ko kakayanin. Pagak ay naging tawa niya. Kahit sabihin ko sa iyo na buntis ako, matatake mo? Gulat na gulat ito. Buntis ka? Ilang beses kong iniwawash na sana hindi. Pero JV, nagtest na ako. Bukod doon, may mga symptoms din ng isang babaeng buntis na nangyayari sa akin. Hindi pa rin nawawala ang pagkamangha sa mukha ni JV. Sino ang ama? Pwede ko bang malaman? Huwag mo nang alamin. Wala rin naman siyang kwenta. Niloko lang niya ako. Isang malaking panuloko lang na pinaniwala niya akong mahal niya ako at gusto niya akong pakasalan. Iyon mismo ang ilang ulit na binanggit sa kanya ni Kinito bago sila naghiwalay. Na dahil sa nangyari sa kanila, kailangan daw nila magpakasal agad. Dumutol siya. Ayaw niyang malaman agad ng mga magulang niya ang namagitan sa kanila. Alam niya masasaktan ng mama at papa niya. Sa huli, nagkasundo sila ni Kinito na pakakasal sila kapag nakagraduate siya ng college. 3 buwan pa iyon. Ngunit 1 araw pa lang pagkatapos na nangyari sa kanila, kahit anino nito ay hindi na niya makita. Nang sumunod na araw ay sinundo ni JV si Dea sa kanyang pinapasukan. Bago siya ihatid nito sa school campus, ay may sinabi ito sa kanya. Kung ayaw kang panagutan ng ama na ipinagbubuntis mo, handa akong sagipin ka, Dea. JV, magdamag kong pinag-isipan nito. Ilang linggo na lang at lalaki ng tiyan mo. Malalantad ka na sa kahihiyan. Ayoko mangyari sa'yo yun, Dea. Mahal kita at mamahalin ko rin ang anak mo. Handa ako maging ama para sa kanya. Tempting ang offer nito. Kapag pumayag siya, masasagip siya sa kahihiyan. Kung makakasal siya, malaman man ng mga magulang niya na buntis siya, sandali lang, marahil nasasama ang loob ng mga ito at higit sa lahat, magkakaroon ng kinikilalang amang kanyang anak. 1 linggong pinag-isipan ni Dea ang alak ng JV. 1 linggo rin siyang sumubok na kontakin at muling hanapin si Kinito ngunit bigo siya. Nang muli sila magharap ni JV, buo ng kanyang pasya. Sige, pumapayag na ako. Tinatanggap ko ng offer mong kasal. Sinulyapan lang ni Dea si Berna nang pamayawang siya nito, ngunit hindi naman nagsasalita. Ano namang drama yan? Wika niya. Ako dapat ang nagtatanong yan sa'yo. Mataray na sabi nito. Ang drama itong ginagawa mo. Magpapakasal ka kay JV kahit hindi mo mahal yung tao para lang maligtas ka sa kahihiyan? Ayoko ng drama, Berna. Hayaan mo naman akong sumaya. Paano ka ngang sasaya kung hindi naman siyang mahal mo? Alam nating pareho na si Kinito ang ama ng he's not fit for the role. Ang mga ganoong tao na walang takot manloko na kapwa nila, hindi dapat pinapayagan maging ama. Pero pinayagan mo, sabi nito na mas mahinang boses. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Wala sa loob na nahimas niya ang pipes ng kanyang tiyan. Alam ng Diyos, Berna, na wala ko ibang lalaking minahal kundi siya lang. I trusted him so much. I trusted him with everything. Iyon na nga eh. Nagkamali ka na. Hindi ba mas malaking pagkakamali kung magpapakasal ka sa isang lalaki hindi na nga tunay ng ama ng anak mo, hindi mo pa mahal? I feel like I'm on a dead end, Berna. Wala na akong pag-asa kay Kinito. Gusto kong lumikot isipin si JV ang isa pang daan na binigay sa akin ng tadhana ko. Baka sa kanya ako may pag-asa. Maraming beses ko na nasaktan si JV, pero nandyan pa rin siya. Nagmamahal pa rin sa akin.
Hindi ako iniiwan. Lagi pang handang tulungan ako. Hindi ba deserving din siyang lumigaya? Siguro naman kung nagsasama na kami, matututuhan ko rin siyang mahalin. Tinignan lang siya ni Berna. Hindi na ito umimik. Magkahalo lungkot at pagkahabag ay nasa mga mata nito. Tumulo mga luha niya. Alam niya, sa kabila ng mga sermon nito sa kanya, gusto lang talaga nitong lumigaya siya. Ayaw nito nagkamali siya. Ang pinakamahirap para sa kanya ay kung kailan magdedesisyon ipabatid sa kanya mga magulang na buntis siya at magpapakasal na siya. Idagdag pa na ilang araw na niya napapansin na pinagmamasdan siya ng Kuya John Lloyd niya kapag hindi siya nakatingin. Samantalang mula nang bumalik ito galing sa Canada, ay mistulang nagkaroon ito ng sariling mundo. Hindi ito nag-iimik, bihira ito lumabas ng bahay. Madalas lang ito nakasandal sa poste ng teres nila at nakatingin sa kawalan. Yayo nga ang bansag dito ni Berna dahil tuwing makikita raw ito ng kuya niya ay laging malayo ang tingin. Gusto ni JV na dalawang sila magtapat sa kanilang mga magulang tungkol sa balak nilang pagpapakasal at tungkol na rin sa pinagbubuntis niya. Ngunit tumutol siya, hindi pa niya alam kung paano magre-react ang papa at mama niya sa bagay na iyon. Napakalaki ng utang na loob niya kay JV. Hindi na niya dapat pang idama ito sa galit ng mga magulang kung sakasakali. Napakalaki na expectation sa kanya ng mga ito. Paano na kapag nalaman ng mga ito na binigo niya mga ito? Naku mga ka-felisidad, totoo bang niloko lamang ni Kinito si Dea? Matuloy kaya ang pagpapakasal ni JV at ng dalaga? Kaya naman, abangan!